Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inabot po ng ating maliit na channel na YouTube channel, vlog. Ito po yung Kabayan Mondatol. At syempre ngayon po ay June, ano na ba ngayon? June 16, 18. 1817 na nakakalimutan ko na ang araw. Welcome summer. Ayan ako, grabe, painit na po rito sa Greater Toronto area, sa Ontario. Ngayon po, 32 degrees centigrade. Imagine, galing kami sa winter na nagma-minus ang weather. Ngayon nako, painit na. So, we are preparing for the hot summer, mainit. Well, ngayong umaga, gusto ko lang talakay yung siyang napanood kong video kaninang umaga, yung tungkol dun sa public apology ng mga sikat daw na influencer sa Pilipinas. Yung Rosmartan at saka yung Mikey Tan at saka itong Rendon na Labrador. Hindi po Labrador, Labrador. Yung mga Labrador, kilala ko yan, mababait dyan. Well, sapagkat tiningnan ko ano bang kinuko nitong nagpa-public apology, may video pa sila, mahaba yun, may almost 5 minutes yata, na parang galit eh. Sinong mga taong gumawa ng pagkakamali? Sabi nila, mga tao lang daw sila, nagkakamali, nagpunta sila ng Coron, Palawan, hindi mga sikat na influencer, kundi ordinaryong Pilipino. Nak ng Dragon Marine Sentang, ganun ba nag-apology? Matapos nilang sitahin yung isang government employee, public servant daw, nagtatrabaho sa mayor's office ng Corona. Pinagtulong-tulungan, sinita-sita. Nak ng Dragon Marine Sentang, napanood ko yung video ng pagsita nila sa babae ba? Nag-iisa. Gaano karami yung Team Malakas? Team Malakas yan, nung Rosmertan, yung pinakamayaman parisan sa Pilipinas, tinalo yung Diwata. At nagbigay pa nga kay Diwata ng 1,000,000 piso at kung ano-anong mga gamit. Ganun siya kayaman. Tapos nagpunta ng Coron for whatever purpose yung kanilang kailangan doon. Siyempre, gagawa ng material yan. Di ba? Ng content yan. Sikat silang dalawa raw eh. Yung Rendon at saka yung Rosmertan. Yung Rosmertan, sinubukan ko yan. May public one ako dyan eh. Hindi naman exercise yun. Sinalihan ko yung ibang pa-contest niyan. Ang daming umaasang magbibigyan ng kiyaw-kiyaw. Sa Pilipinas kasi, hindi ko alam kung ni kiyaw-kiyaw, yung pala libo-libo, thousand, kiyaw-kiyaw ang tawag. Manghuli ka ng kanyang pinapahuli kung ano-ano dun sa screen. Pag nahuli mo, may 5 or 10 kiyaw ka. Meron akong 6 na nahuli mga palaro. Ni 5 sinapak sa mukha. Walang maipadalang premyo. Yung iba siguro, pero yun daw, may mga requirements you have to play sa kanyang game na you will be spending around 200 pesos or what. Di ganun din. Tapos mamimili, hindi naman libo-libo bibigyan ng premyo. Siguro mamimili 10. Ang content niya good for 100,000 views, yung mga gano'n, followers. Mas kita siya. Tapos bebentahan ka ng kanyang mga produktong pampakinis. Anyway, saka na natin talakayin yung Rosmartan. At gusto ko lang balikan itong nangyari sa Coron. Pumunta raw sila ron as a ordinary Filipino citizen. Siyempre, gagawa ng content yan eh. Coron na Philippines, Palawan yun, isa sa sikat sa mundo ngayon. At meron daw isang nagtatrabaho sa mayor's office na nag-comment. Masakit din comment kay Rendon at saka kay Rosmar at saka doon sa Team Malakas. Yung Team Malakas niya, Team Malakas niya, 6 na malalaking tao at ay bodyguard niya sa cameraman, everything na kailangan sa paggawa ng content.
Sinugod yung babae sa mayor's office. Buti wala dun yung mayor. Kung may hindi mayor, di may mga bodyguard yun. Kahit malaking tao yung rendon, baka pinulbus ang dibdib niyan. Mayabang kasing masyado yan eh. Gagawa ng content. Pag sinagot siya, magsosorry. Yun ang trabaho pala niyan eh. Hindi ko naman sinusubayban. Tinignan ko lang kanina, 1.8 million followers. So siguro, I don't know what happened. Hindi pa nakaka-3 million yata yun. Sumama na kay Rosmer. Nagkita lang sila kay Diwata sa Quezon. Sumama na. Lahat ng sinamahan niyang bumagsak kaya in-expect ko na kagad the downfall of Rosmertan. Yung Rosmertan, sumisikat na ng todo eh. Milyon na yata yung followers niya. Marami nang nagbebenta ng mga skincare products niya na ginagamit sa sarili para sumayo ng sa TikTok na pinapanood ng ating mga katropang senior sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, abroad din. Alam naman yung mga katropang seniors ko sa Pilipinas, nako, nang gustong-gusto. Sila Abay Mario Cruda, kaya sila Abay Virgilio Castro, Johnny Marukot. Kumusta na mga abay? At higit sa lahat, yung aking abay na kapitan ng Santo Tomas. Yan ang presidente ng UMAC, Larry Bagisa. Abay, kumusta na yung anak ko ganda na ng barangay mo. Para ng munisipyo na. Dapat iwalay ng munisipyo. At Enric, balikan ko ito nangyari sa Coron. Nung itinape nila yung binidyo, dapat doon ni-live stream nyo para nakita ng buong mundo kung paano kayong mayayabang magalit, pinagtulong-tulungan niyo isang babae. Kung nagkomento lang ng hindi nyo nagustuhan sa inyong vlog, awayin nyo. Gusto nyo tulungan yung Coron. Ako, hindi pa kayo pinapanganak. Coron Palawan na yan. Hindi pa kayo sumisikat. Coron Palawan na yan. Ang yayabang nyo. Kitang-kita ng mga tao. Akala nyo ba maaawa sa inyo tao? Siguro yung mga diehards nyo, yung pinapangakuan yung ni Rosmar Tan na bibigyan ng kyaw-kyaw, libo-libo. Matapos gumasto sa produkto mo, bibigay ka. Hindi ka naman si Rapi Tulfo eh. Si Rapi Tulfo, pag magbigay talaga yun, 50 mil, 40 mil, re-repair, bibili pa nga ng motor eh. Di kaya Rapi Tulfo na ako ngayon kesa sa inyo. Anak ng Dragon Marine Center. Anong klaseng scripted yung inyong public apology? Nagpapakumbaba kami. Bakit gano'n kayo kataas? Ika nga. Sikat na sikat kayo? Influencer kayo? Kala nyo ba, hindi bababa ang baka magtanggalan yung ginawa? Pinagtulong-tulungan niyo isang babae simply because na nag-comment ng hindi nyo nagustuhan. Ganun ba mga sikat na influencer? Kaming maliliit na mga YouTuber, podcaster, ika nga. Hindi kami nagagalit kahit sabi sawero kami, nakikiuso kami. Hindi po. Siyempre, andito ka eh. Kahit punta ka ng korte, you're not supposed to be balat sibuyas pag nandito ka. Ako ay been a broadcaster for more than 25 years sa Pilipinas pa. Before coming here to Canada, ang daming nag-comment sa akin. Maganda, pangit. Naghabla pa ng libel dito, 3 milyon. Natalo ko. Nga. Sapagkat hindi tayo onion skin. Pag nandito ka sa broadcasting, masanay ka. Nagsiservisyo ka sa bayan kung gusto ng bayan na paniwalaan ka. Kayo ang gusto nyo, Rosmar Tan, lalo yung Redon Labrador. Motivational speaker, nakahubad lagi. Pinapakita pala lagi yung katawan. Para hangaan ka ng mga babae at members ng LGBTQ. Naknan Dragon. Tapos maghahamon ka ng away. Diyos ko, 70 years old na ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, tara halika sa akin, pagbibigyan kita kahit katungkod ako.
Kami sa hindi ka namin urungan eh. Kaya ewan ko, nasa Pilipino na po yun. Walang kwenta yung ginawa niyong public apology. Rendon Labrador, Rosmar Tan, Mike Kitan, personal niyong magbigay ng apology dun sa babaeng hiniya nyo ng todo sa koron. Hindi na kailangan ni video yun. Hindi kayo pinaniniwalaan ng tao. Yung mga influencer, gamitin naman niya pagka magaling yung umang-akit ng tao para makatulong, hindi yung mang-aasar, madali kayong masar. Hindi ganun. Hindi kayo pwedeng pumasok sa politika pala. Mas paniniwalaan ko nga, sabi ko si Senator Rapi Tulfo at si Attorney Randy Labayan eh. O matututo ka ron sa batas. Sa inyo, ano matututo? Gumasto sa Rosmar Tan product? Maniwala kayo sa whatever your name is, Rendon. Nako, panay content, panay pera, panay kasikatan. Ngayon, lumaki ulo nyo dahil sikat na kayo. Kayo lang ang naniniwala sikat na sikat. Dito nga sa Canada, di kayo kilala. So, mas hinahangaan ko pa yung mga maliliit na broadcaster, yung maliliit na podcaster, YouTube channel owner, yung ganyan, na hindi gumagawa ng ikakahiya ng pagka-Pilipino kayo. Walayo kayo sa pag-apology, public apology ni dating Presidente GMA. Well, sorry, Rosmer Tan, Mike Tan, at saka Rendon Labrador, hindi ako naniniwala sa apology nyo eh. Para kayo pa ang galit, nag-a-apologize kayo sa tao, galit kayo. Tinan nyo, pagmumukha nyo sa video nyo, sinong maniniwala sa inyo? Ayusin naman nyo yung script nyo. Dapat galing sa puso, hindi galing sa script. Okay, salamat po at please like, share, and subscribe kung gusto nyo ating pinag-uusapan. Magbabalik po, Datol Order, Mon Datol, magandang umaga sa inyo lahat.